Hello, magandang gabi sa inyo lahat, no? Ito ay magiging three-part kasi three-part din yung video. Ang dami na kasi sana nagre-request nito. Yung elemento daw ni Jay Costura. Elemento ni Sir Jay Costura. So, ito, panoorin na natin mga men ha. Ito yung video. Maganda kasi, yung iba kasi gustong reakan na yung part 3. Umpisahan natin syempre. At tandaan nyo, no? Pinapareact sa akin to. Hindi ko dinidibang kung totoo yung elemento o hindi. Ang dinidibang ko yung video. Or kahit hindi na debunk, nire-reactan ko pala. Kasi pag sinasabing ididibang parang pinalalabas, patutunayan kung peke eh. Hindi naman. Pero panoorin natin. Actually, kasi talagang pinapunta ako mismo ng kaluluwa ng partner niya. Okay? So, kailan niya namatay sa ate? Naninigarilyo siguro to si ano no, si Sir J. Costura. Kasi hindi niya mapigilan yung ubo niya eh. Sabagay, parang ganyan din ako nung nakaraang mga buwan, yung ubo ako na ubo. So, Tamo, kailan niya namatay sa ate? pinipigilan yung ubo eh, no? Ng kaluluwa ng partner niya. Okay? So, kailan niya namatay sa ate? O, tanong nga, umpisa pa lang, nagtatanong na agad si Sir J. Costura. Ay, nire-reactan ko, nakikita ko sa video, nagtatanong siya, di ba? May masama ba doon? Wala naman. Kaya lang, syempre, kapag ka nasa larangan kang ganyan, the more kasi na nagtatanong ka, the more nalalabas sa cold reading. Di ba? Lahat naman ng espiritista, di ba? Pwede mo kasing pag-isipan ng ganun eh. Di ba? Kahit si Sir Ed din siguro. Baka sabihin nyo biased ako eh. I-apply nyo din yung sinasabi ko. Kahit kay Sir Ed siguro, baka sabihin nyo kasi na porket si Sir Ed hindi ko lang masyado nire-react si Sir Ed dahil ayoko kasing gusto ko mag-inhibit kasi kaibigan ko yung tao eh. Mamaya okay lang sana kung negative ang sasabihin ko. Ang problema kasi, sometimes pag positive ang sasabihin ko, baka sabihin, sinasabi mo yan kasi kaibigan mo eh. Wag na para 'di ba? Kung iniisip niyo na takot ako sabihan ng negative si Sir Ed, may mga old videos ako sa kanya na dinidibang ko siya. I-search niyo lang. Ha? Okay na tayo. Okay, dito na tayo. Halos madalas mo pa Kailan siya napatay? patay po. Oo. May 7. May 7. So, ready So may idea na siya na last month lang as of this recording. 'Di ba? ka na ate, ha? Kasi siguro June to eh. June to, 2 weeks ago. Kailan in-upload? June 15. So, may idea na siya, no? Ano yung significance nun? Kung bakit papasok sa cold reading? Nalaman niya na, na kamamatay lang last month. Pwede kasing sabihin niya na hindi niya pa matanggap yung kanyang pagkamatay. 'Di ba? Parang kamamatay niya lang daw kung ano-ano na agad ang iniisip niyo. Something like that, basta pwede kasing isama sa cold reading yun eh. Basta pag may tanong, for me, no, pag nagtatanong yung nagpe-perform ng ganito, for me, cold reading yun. 'Di ba? Or kung hindi man, I don't know kung ano yun. Ba't kailangan magtanong? Kung nasa iyo naman ang kasagutan, nasa barahan mo naman, di ba? So, hindi pa kami nagsisimula, pero nag-ghost bumps na yung Nag-ghost bump na daw si Sir G. nakaka-feel na ako ng ghost bumps. No? Ready ka na, nanay?
Forward natin na sa mismong para wala na. iisa ang direksyon natin. Basta Ano huwag daw? kayo magpanik para iisa ang... Why say that, ano? I mean, napapansin ko kung avid fan kayo ni Sir J. Costura. Mapapansin nyo lagi 'yan. Yung lagi niya sinasabi, huwag kayong matatakot, huwag kayong magpapanik pag huwag kayong, 'di ba? Sa akin, parang mas lalo mong pinapakaba yung mga tao dun, 'di ba? Why not say that pag nagpapanik na sila, huwag kayong magpapanik pag nakikita mo na. Pero yung wala pang tension kasi nagbibigay ka ng alalahanin nun, men eh. Huwag kayong magpapanik ha, huwag kayong magpapanik. Kahit hindi naman dapat. Hindi, ano yun, subukan nyo yun. Lalo lang iisipin nung mga hindi dapat magpanik na magpanik pag sinasabi mo yan. Maniwala kayo sa akin. Pagka ganyan, yung halimbawa, okay, lalo sila magpapanik niyan. Huwag kang matatakot ha. ang direksyon natin. Baka aagawin kasi yung attention ko eh. Now, I want you to focus. I want you to pick one card. Ikaw yan, mother. Another generic na ano na naman to. Another generic na reading yung do sa card na to. Cut the cards into three. Ilan po? Tatlo po. Forward lang natin ang mismong reading. Kuha ka ngayon ng 7 cards. Huwag ka na magmadali. ilagay mo dito. Huwag ka magmadali. Sasabihin mo. Ba, hindi niyo sinabi ah. So, ikaw po ito ha. Pag may queen dyan, from the first set of the cards to last 13, ganuhan ko yung 13 cards, siya na yan. Pag may king, alam mo na kung sino siya. Tanong. Tanong. Magtatanong yan oh. Ito yung mga buti ang barahan. Oh. Tanong. So, sa pinapakita sa akin ng mga baraha, there is entity dito. Nauubo. Lalaki ang pinapakita, hindi lang isa. Okay? May bata din dito sa bahay ninyo. Tanong. He's kind of playful. So, titingnan natin kung gagalawin niya. So, mapapansin niyo po, Ba't may kuya, cat? Ba't may cat? Tignan mo ah. gagalawin niya. Point? May cat! Dapat walang cat! So, mapapansin niyo po, kuya, madaming itim. Ang flower, ibig sabihin may movement. Nung time na yon, ayaw niya umalis, may pumipigil sa kanya. Which is, ikaw ang pumipigil sa kanya. Hindi sila nasusurprise sa sinasabi ni Sir J. Costura kasi alam niya na yon na naikwento niya kanina. Kasi ganito, you have to understand mga men, pag kinokonduct itong session na to, may mini, may mini usapan na yan eh. I-deny man nila, no? I-deny man nila na may usapan nangyari, may usapan pa rin yan na nangyari. For example, kapapasok lang, no? Ay, Sir J. Costura, andito na po kami. Ay, andito na po kayo, upo po kayo. Siyempre, pwede na i-cold reading na agad. Doon pa lang sa mga greetings na yon, pwede na agad siyang mag-cold reading. Yung pwede, on the spot, magkikwento na yung kamag-anak. O nga, buti nandito kayo kasi, para kaming pinaglalaroan dito eh. Pwede, yun ang narinig niya, kaya nasabi niya na may bata. 'Di ba?
Hindi nila namamalayan kasi ang cold reading kasi, mga kababayan ko, COLD, ano, malamig. Ang cold reading kasi, ito yung pagkuha mo ng information sa isang bagay na hindi nyo alam, kinukuhanan ka ng information. The way yung itsura mo, the way ka magsalita. Paano mangyayari yung cold reading? Halimbawa, may punto ka, no, na alam nyo, Ma'am J. Costura, sumakay kami ng tricycle kanina. Narinig niya yung pananalita tricycle, maku-cold reading niya, ay, Bisaya to. May probinsya to, hindi ito taga Maynila. May punto ka eh. Isa yon sa cold reading. Pwede niya sabihin na nako, sa probinsya, bandang Cebu ka, nakatira. Oy, paano mo nalaman? The way ka magsalita, na cold reading niya eh. Or halimbawa, nakita ni Jay Costura na may mga ginto kang suot. So, sasabihin sa'yo, alam mo, marami kang biyaya na natatanggap, pero ang advice ko sa'yo, dapat ganun ka, hindi ka dapat magastos. Paano nito nalaman na malaki ang kita ako? Naka-ano ka eh. Nakakadena ka ng ginto eh. Pwede ka ma-cold reading sa mga ganun. Or for example, ang nakikita ko dito, nag-aalala ka sa negosyo mo. Gusto mo maging secure ang negosyo mo. Paano mo nalaman na may negosyo ako? Pucha, nung pumunta ka sa bahay ni Jay Costura, ang sinakyan mo yung van mo ng delivery truck eh. 'Di ba? Nakita niya doon na, let's say, dealer ka pala ng LPG. Yun ang sinakyan mo papunta sa bahay niya. Di may negosyo ka nga, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing 100% accurate 'yon, pero mahihilot-hilot niya 'yun eh. Na para maging tunay, yun po yung sinasabi niyo po, driver lang po ako noon. Hindi po akin yung negosyo. Pero nakikita ko involved ka sa dun sa negosyo eh. Yun ang nakita ko sa bahay. Siyempre, hihilutin niya na yung pagkakamali niya na yan, di ba? Madali na yon. Pero ang kasi nun, ang goal kasi nun, hindi naman lagi, no? Para mapapaniwala ka, makuha yung loob mo. Di ba? Yan ang dapat iisipin mo. Kaya, as much as possible, kapag ka nag-undergo ka sa mga ganitong service, yung bibig mo, huwag kang salita ng salita. Kasi maku-cold reading ka. Diba? Para ma-minimize. Hindi naman mababawasan hindi naman mawawala yung cold reading yan. Nandiyan, kahit hindi ka magsalita, maku-cold read ka eh. Diba? For example, no, pinapunta mo sa bahay yung si Sir Jay Costura. Sasabihin niya, dito sa sa bahay na to, may nakatira dito na na nagwo-work sa medical field. Taka kayo, no? Galing ni Sir Jay Costura. Paano niya nalaman na nurse yung kapatid ko? Di mo alam, may frame ng diploma dun eh. Nag-graduate ng nursing eh. Doon sa bahay nyo eh. Siyempre, nakita nyo yun. Cold reading na rin yun. Kaya yun ang dapat iingatan nyo. Pag ang saikik ay matanong, hindi ko sinasabing, gumagawa siya ng peke, pero pag ang psychic matanong at usisa ng usisa, nagko-cold reading na yun, mga kababayan ko. Anyway, gusto ko skip na nga tayo do sa part 2. Kasi parang nagbo-bullshita na lang dito, men eh. Diba? Ano ba resolution nito? Ito, may pinapatawid na Tingnan natin ha. Mag-i-start yung Or may something na dumito. Yung dibdib ko nandito ako. Handa ka na kuya? Huwag ka matakot ha. Bibigat lang yung dibdib ko nandito ako. wala. Okay? Nagsasuggest ka na mararamdaman eh. Huwag mo sasuggest yung kasi the fact na sinasabi mo yan na bibigat lang ang dibdib mo ha, i-anticipate niya na yun. Hindi mo dapat sinasabi kung ano yung mararamdaman niya. Now, pwede mo siguro sabihin mo sa akin kung may nararamdaman ka ha, pero yung bibigyan mo ng idea kung anong dapat niya maramdaman, huwag mo sasabihin yun. Kaya ito yung nakikita kong butas dun
do sa tinatawag niya na pagtawid. Suggest siya ng suggest ng kung anong dapat maramdaman, kung ano dapat ang makita. Dapat hindi niya ginagawa yun, men. Handa ka na, kuya. Huwag ka matakot, ha? Bibigat lang yung dibdib mo nandito. Bibigat lang yung dibdib mo. Bibigat nga yung dibdib niyan. To saan tayo? Ako, okay? Gusto kita makausap. Ibalik mo yung kaluluwa ng asawa ni Kuya. Huwag mo labanan, Kuya, ha? Huwag mo labanan, ha? Huwag mo labanan. Wala namang ano. Huwag mo labanan para maano ka ni Sir J. Costura, para mapasailalim ka dun sa gusto niya mangyari. Ang dibdib mo. May makita kang puti. O, di ba? Nagsasuggest niya ng dapat makita, sabi niya may makikita kang ganito. Di kahit kayo ngayon kayong nanonood sa akin, pumikit kayo. Pag pikit nyo, sasabihin ko may makikita kayo na puting tricycle. Puting tricycle, kahit gulong puti din. May imagine nyo yun kahit labanan nyo yun Kasi nagsuggest na ako ng dapat yung makita. For example, ito, no? Oh, Pag bumigat ang dibdib mo, pag bumigat ang dibdib mo, may makita kang puti. Nagdiliwan. may makita kang puting nagliliwa. Hindi mo dapat sinasabi yun. Dapat na nagkikwento nun, yung makakakita, hindi ikaw. Kasi sinasuggestan mo nakapiring pa yan. Pagka nakapiring ka pa naman, wala kang di ba, visual ability. So, ang mamamayani sa katawan mo, yung psychological ability mo. Tawirin mo yun. Kailangan natin makuha ang asawa mo, ha? Kuya. Mina-mind conditioning mo Bibitaw ako, ha? Kuya, huwag ka matakot, ha? Madami ka Puro suggest na sinasabi Huwag mo sasabihin yun na, huwag kang matatakot huwag kang, di ba? Sasabihin mo na lang yun pag nakakaramdam na siya ng fear. Alam mo na yun dapat. Actually, kahit sabi mo makaramdam ng takot yan, kung makakaramdam talaga ng takot yan, makakaramdam yan. Kahit na unahan mo pa siya na sabihan. Mas matatakot nga yan kung uunahan mong sabihan makikita. Pakiramdaman mo mabuti. Ano pa yung dapat niya makita? Tagal ni Kuya makakita. Sasabihin ng iba dyan, ikaw kaya ang pumunta doon. Actually, may chance na kami magkita niya ni Sir J. Costura Nung nasa San Miguel, Bulacan kami, yung naghahanap din sila ng i-Halloween special nila. Nung nalaman niyang nandun kami rin nila Sir Ed, hindi na rin siya tumuloy. Kay huwag yung itatanggi kay Miko kayo nag-PM. Nag-a-ask kayo ng location. Tapos sinabi ni Miko, andun na si Bungo, tsaka si Ed Kaluwag. Hindi na kayo tumuloy. Hindi na kayo nag-reply. Wala pa nakikita. Suggest ka uli, Sir J. Costura, nang sasabihin. Ay, nang makikita.
tawanan, kuya, ha? Tagal. Ay, hindi na namin naririnig kung ano eh. Yung kung ano yung sinasuggest ni Sir J. Costura eh. Finorward na nila, pero I'm so sure may sinasabi si Sir J. Costura dito. Sabihin mo sa akin kung may nakikita ka, ha? Sabihin, ang tagal kasi eh. Kuya, huwag mo labanan, ha? Huwag mo siyang hayaan gamitin ang katawan ko, hindi kita maano. Ang dami niyang sinasuggest eh. Hindi ba pwedeng quiet ka lang, sir, dyan sa tabi? Habang nagko-concentrate si kuya doon? Or baka naman talagang wala siya makikita. Inaano mind condition mo lang na may makita siya. Suggest ka ng suggest eh. Actually, nung ginanyan din ako ni Sir Ed nun sa Clark, hinihintay ko din yan eh. Na gawin sa akin eh, yung suggestan ako dahil yun ang ipapangbasag ko sana kay Sir Ed nun. Kasi first time kaming magkasama nun eh. 'Di ba? Eh, ang problema, hindi sa akin ginawa ni Sir Ed yan. Pwede nyo mapanood yung video na yun. Yung nasa Clark kami. Nasa playlist ng channel ko. Kuya, huwag mo labanan, ha? May cat! May cat! May cat ba? Kuya, huwag mo labanan, ha? Point? May cat! May cat! ayaw gumana. Mukhang skeptic to si kuya eh. hindi mapasanib dun sa ano. Sa na lang yung, sa kanya na lang sumanib. Nagitla yung ano. Nagitla. Nagulat. Nagitla. Nagulat yung nakadilaw. Oh, wait lang. Wait lang. Di ba sinasaniban siya, pero nung dinala yung tubig, biglang, oh, ba't pinigilan mo? Akala ko sinasaniban ka. Ano ba, Sir J. Costura? Sinasaniban ka, di ba? Dapat wala kang awareness na ipigil yan. Tingnan mo. Kuya. Huli! Pero di kulong. Tingnan nyo, nagdadrama na nga siya eh. Sinasaniba na nga eh. Tingnan mo. Tama, nagsasalita na siya. Nagwiwisik eh. Ano ba? Nahuli tuloy na na hindi totoo yung sanib. Kasi kung totoo ang sanib nito, kahit wisikan kayo ng tubig o kung ano man yan, hindi kayo pipigilan yan. Wala namang, hindi naman aware yan eh. Sa paligid eh.
Akala mo. Malalayo. Kaya kung may crucifix kayo, ano yung mag-ano ako? Kuya, nag-ano na, nasasaniban na eh. Ano ba? Yung wala ang pumasok sa akin ha. Wag. Bullshit. Napawi yung... Huwag mo hayaan na ano, ako ang pasukin nga, hindi kita ano. Sinaniban eh, tapos biglang pinigilan yung ano. Yari yun, pagagalitan yun mamaya. Bullshit. Ano ba naman to? Sige ko yung tipas na mo. Okay, bukas yung part 2. Yun ang pinaka deal breaker dito, men. Ano na eh, nasasaniban na siya dito, men eh. O, tiyan mo ha. Oh. Pero pinipigilan niya yung ano. Kuya. Akala ko ba nasaniban na? Ay, nako, Diyos ko. Kayo, bahala kayo dun, ano? Baka mamaya ako yung mali, mga kababayan ko. So, yan lang po muna yung pag-uusapan natin bukas yung part 2. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.